Revised 3-team trade scenario. TNT Tropang 5G. Makukuha si Jason Brickman. Blackwater Bossing. Makukuha si Glenn Cobanten. Meralco Bolts. Makukuha si Dolph Panopio plus second round pick. Pero wala pa rin tong official announcement ha. Pero kung yan yung proposal, eto masasabi ko. Para sa TNT Tropang 5G, jackpot ito para sa TNT. Kulang sila sa pure point guard since umalis si Mikey Williams. Si Jason Brickman yung magpapa-under ng opensa. Elite passer, high IQ, alam mag-control ng tempo. Katabi niya sina RR Pogoy, at Calvin Oftana, instant contender ulit. Para sa Blackwater Bossing, sakto sa rebuild nila. Need nila ng veteran shooter at leader. Si Glenn Cobanten 3-and-D wing, marunong na sa system, at magtuturo kina Cedric Bearfield at RK Ilagan. Hindi instant start, pero magiging competitive na sila. Para sa Meralco Bolts, asset play ito ni Meralco. Si Dolph Panopio ay bata pa, mabilis, at may depensa. Backup kay Chris Banchero at Aaron Black. Yung second round pick ang susi dito dahil pwedeng pang trade o pang develop. Hindi pang championship ngayon, pero pang 2 to 3 years from now. Sa overall, panalo lahat. Pero iba-iba ng level. Sa TNT panalo ngayon dahil nakuha nila yung pinakakailangan nila na playmaker. Babalik agad sila sa top 4 sa usapan. Sa Blackwater panalo sa identity dahil may veteran na magsiset ng culture. Sa Meralco panalo sa asset dahil sa bata at pick. Nag-iipon sila habang competitive pa rin. Kung matuloy ang revised 3-team trade na yan, malaki magiging epekto sa rotation at direction ng tatlong teams. Sa TNT Tropang 5G, ang epekto sa kanila ay instant contender ulit. Kung dati, pag natrap yung scorer nila, natitigil ang opensa. Walang true point guard na magpapaikot. Sa pagdating ni Jason Brickman, mas maayos na opensa at 8 to 10 assists potential per game. Hindi na puro ISO kay RR Pogoy at Calvin Oftana. Mas gaganda stats ng bigs, at pick and roll king si Jason Brickman. Sasaya si Brandon Ganuelos-Rosser at Kelly Williams dyan. Sa playoff experience naman, champion sa ABL, alam magdala sa clutch. Sa Blackwater Bossing, ang epekto sa kanila ay may identity na. Kung dati, walang spacing, walang veteran. Binabote sila sa fourth quarter. Sa pagdating ni Glenn Cobanten, may spacing na at 39% sa 3-point line shooter. Tayo respeto ng depensa kaya may space na Cedric Bearfield at RK Ilagan kapag tumira. Sa depensa sa wings, sa height na 6'4", kayang bantayan yung mga Calvin Oftana, at Chris Newsom. Galing sa winning program. Dadalhin niya yung work ethic sa practice. Sa Meralco Bolts, ang epekto sa kanila ay panalo sa future. Kung dati, medyo matanda na guards nila. Kailangan ng energy at asset. Sa pagdating ni Dolph Panopio at ng second pick, may energy off the bench na, sa bilis ni Dolph Panopio. Pangharap sa kalaban na point guard. Sakto kay Coach Luigi Trillo. Sa future asset na 26 pa lang, 2 to 3 years ang develop, pwedeng maging solid 6th man. Yung second round pick pwede pang trade sa deadline o pangkuha ng sleeper. Sa overall league ang epekto ay mas balance na power ng mga teams. Mas lalong bumigat yung TNT, ang Blackwater may direction na, hindi na puro tank. Ang Meralco nag-iipon ng signal na naghahanda sila for post-Chris Newsom at Chris Banchero era. Sa overall, pinakapanalo ang TNT pa rin. Win move ito para sa kanila. Kulang lang talaga nila ay pure point guard para umikot yung big three nila na sina RR Pogoy, Calvin Oftana, Brandon Ganuelos-Rosser. Si Jason Brickman yung nawawalang piece nila. Ano tingin mo, sobra ba binigay ng TNT? O sakto lang kasi hindi naman starter si Glenn Cobanten sa kanila ngayon?